Pumutok ang sambayan ng Pilipinas sa pinali ng Grand Matador Brandy PBA Philippine Cup dahil sa sunod-sunod na mga kontrobersiya na kinasangkutan ng tungtals. It's our right also to make Asi play, do everything we can for him to be able to play because he's part of the team. It is today the decision of the PBA to play the championship, the first game of the championship, and we have been informed by Ginebra San Miguel that they win or lose the first game of the championship series. If Asi Taulava will be suited to play, and in fact plays, the first game will be placed under protest by Ginebra San Miguel. Marami ang nagulat nang paliwalain ng Talking Text Management ang PBA League rules at sundan ang Quezon City Regional Trial Court ruling upang palaruin ang itinuturing nilang pinakaastig nilang malalaro, si Paul Asi Taulava. Dahil dito'y umani ng samot-saring batikos ang phone pass, ngunit tila ba ininda lamang nila ang mga ito. Ngunit hindi si Taulava ang nagbida sa simula ng Championship Series, kundi ang kanilang consistent guard na si Willie Miller. Kuminang ang former MVP upang ihatid ang isang lopsided 89-71 win. Nakapagtapos din si Elapag with 23 points. Samantalang kahit na matagal nang nakabakante sa paglalaro, nadama pa rin ng Talking Text ang presensya ni Taulava na bumanat ng 6 points, 7 boards, 3 assists at 3 blocks. Sa kabilang banda naman pinutakti ng turnovers ang Gin Kings. Kagaya ng inaasahan, nagsampa ng protesta ang Kings pagkatapos ng Game 1 dahil ineligible daw si Taulava na maglaro sa kahit na ano pamang PBA game. Game 1 is over! Mr. Taulava will no longer be used by Talking Text in the championship series. Game 1 of the championship series was forfeited by Talking Text in favor of Ginebra. After winning Game 1 and forfeiting the game, I made a mistake. I thought we were ready. But I have to give credit to my boys who didn't give up. Kaya naman kinabukasan nito'y binaligtad ng PBA ang resulta ng laro. Pumaliktad ang ikot ng mundo. Lamang na ngayon sa serye ang mga taga-barangay 1-0. Layunin ng Kings na makapagtala ng kanilang kauna-unahang back-to-back conference titles. Samantalang gusto naman ng Phone Pals na maging back-to-back All-Pinoy champions. At dahil nga nasa kanila na ang momentum, inakitaan ng kakaibang kumpiyansa ang Kings sa Game 2 ng Finals. Ibinuhos ni Major Payne Eric Meng ang isang dominating performance sa pagkolekta ng 27 points at 11 rebounds. Siya rin ang nagbigay sa Kings ng panalo nang atakihin niya ang depensa ni Mark Telan upang agawin ang kalamangan mula sa Talking Text. May 5.1 seconds pa ang natitira. Napaliwala tuloy ang record na itinala ni Millard na siyang gumawa ng kauna-unahan niyang career triple-double with 24 points, 10 rebounds at 10 assists. Tuluyan na ngang sinigurado ng Ginebra ang panalo, 106-105. That takes it inside. He scores! He scores! Kasama na rito ang isang 2-0 lead sa serye. Game 3, it's going to be tough. It's going to be a nail-biter all the way. For sure they'll come out really more focused. We'll just take it one game at a time. We treat each game like it's the last game of our life. Nabigo man ang Phone Pals sa kanilang appeal ukol sa pagkaka-forfeit ng Game 1. Hindi ito naging hadlang upang sumuko sila sa Game number 3. Nagpakawala sila ng 12-0 at 21-4 scoring spree at lumamang pa ng mahigit na 39 points sa dulo ng game upang iposte ang ikalawa sa pinaka-lopsided triumph in PBA Finals history, 102-66. Sa pagkakataong ito'y sinuminali ng Mark Telan
Victor Pablo, Yancy De Ocampo ang painted area, samantalang nagbigay ng regular numbers sina Alapag at Miller. 2-1 na ang serye sa pabor ng Kings at ang momento ay nasa phone pause na. Nothing going right for Barangay Ginebra. They are crumbling. What a major blowout. A 36-point victory for Talking Tex. Barangay Ginebra needs to be able to show that it is a championship caliber team, that they can come back from this tremendous blowout. Inalay ng phone pause ang Game 4 ng serye sa kanilang coach na si Joel Banal na nagdiwang ng kanyang 47th birthday noon. A win tonight to win up the series and back-to-back championships for Talking Tex. Kapit kamay nila ang kinalayan ng purong pagsisikap at all-out hustle ang kanilang mentor nang burahin nila ang 12-point advantage ng Kings sa fourth quarter. Sa pinagsamang puwersa nila Miller, Alapag, Pablo, Telan at De Ocampo, inukit nila ang isang come-from-behind 90-85 win. Nasayang tuloy ang career-high 43 points ni Kagiwa habang nagtamo naman ang Ginebra ng kauna-unahan nilang consecutive losses sa loob ng 8 buwan. Nag-iba naman ang ihip ng hangin sa kanilang ikalimang pagtatagpo nang ipakita ng Gin Kings ang kanilang bangis down the stretch. Kapwa nagtrabaho ng gusto sila Kadiwa at best player of the conference Eric Mitch sa second overtime upang umukit ng isang 95-85 victory. Subingit din sa scoring department si Sunday Salvacion nang makapagtala siya ng 18 points. Habang si Santos naman ang siyang bumuhay sa Kings sa depensa nang makakuha siya ng 3 steals sa second overtime. Nagparamdam din sina Aris Di Maunahan at Andy Siegel na patuloy sa pagbibigay ng quality minutes para sa koponan. Ang kanilang 3-2 lead ang nagbigay sa Gin Kings ng pagkakataon na kunin na ang championship sa game number 6. Wala na lang sinayang na sandali ang Gin Kings. Pinabagsak nila ang nagdedepensang hari sa game number 6. Kahit na nangamote si Adubo sa free throw line, bubawi naman siya sa pamamagitan ng kanyang rebounding at defense. Nagsama-sama din sina Salvacion, Santos at Kagiwa upang ibigay sa Lotontemia franchise ang kauna-unahan nitong back-to-back titles. 6 overall at ikalawa sa post-Jaworski era. Ngunit walang individual na atang ang mas talas ng pakimik na nagbitaw ng 49 points at dahil riba sa 96-86 mo ng Ginebra. Upang ang na rin PBA Finals MVP. Opisyal na hinirang ang Barangay Ginebra Kings
bilang tunay na hari ng mga astig.